Hmm. Artistang umuugong na balitang magbibitiw. Eto ho, tignan nyo ha mga kababayan. Nauna na nga ho tayo sa mga friend ko sa FB. Di po ba nagtataka kayo, nagtatanong pa kayo, sino yan Eka? Yang matatanggal Eka? Mga ganun ano. Eto na ho yun, tignan nyo ha. Balikan lang ho natin para ikumpara ho natin dito sa nangyayari ngayon sa Senado na talagang umuugong yung pagpapalit na naman ng liderato. Ibig sabihin, papalitan si Tito Soto, papalitan ng si Ping Lacson. Si Ping Lacson yata mamaya mga kababayan, bibitiw na yata, bibitiw na. Eto na. Sinabi mo, yun na nga. Friend ba tayo sa FB? Jojo Chavez, Leonora Brown, ay usok for sure. May asunog. Eto, tignan nyo, mga kababayan ko. Pinabulaan na ng ilang kongresista ang umuugong na balitang magbibitiw o papalitan na si Congressman Martin Romualdez bilang House Speaker. Suportado pa rin daw ng supermajority ang leader ng Kamara. Live mula sa Batasang Pambansa ng una sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. So, mga kababayan, yan ho yung balita ng mga nakaraan. Ano ho nangyari pagkatapos ng 2-3 araw? Di po ba nangyari na bumaba sa pwesto ng tuluyan si Martin Romualdez nang wala na lang ho tayong narinig? Hanggang ngayon ho, narinig nyo pa ba si Martin Romualdez, mga kababayan ko? Na nagsalita, na nagpaliwanag? Mga kababayan, wala na ho eh. Kung hindi puro depensa na lang ho, sa kung ano, yung mga naririnig, diyan po sa hearing eh. Di po ba? Pero, eto, ibalik natin mga kababayan ko. Dito sa Senado, wag ho nating alisin sa ating isipan na maaaring mangyari, talagang magpalit sila ng liderato. Ba maaaring mamaya ho, di po ba? Baka ho mamaya, magulat ho tayo. Sa pagre-resume nila ng kanilang diyan sa Senado. Baka ho mamaya wala na si Ping Lacson, wala na ho si Tito Soto. Ngayon sino ipapalit nila mga kababayan ko? Sige nga ho. Sino ipapalit nila? Si Cayetano. Si Cayetanong Bulaan na hanggang ngayon may pangako pa rin sa atin yan. Di ba? Yung pangako ho na 10,000 hanggang ngayon wala pa. Parang si Marcoleta ginaya lang. Nangako na libreng kuryente, mga kababayan, ang 2,000 pababa, hanggang ngayon wala pa rin. Ano po? Buti pa yung wig niya, mga kababayan, nakadikit pa rin. Di ba? Buti pa yung wig ni Marcoleta nakadikit pa rin. Pero ho yung 2,000 na pangako na libreng kuryente, wala pa rin, mga kababayan ko. Di ba ba? Yan, mga kababayan ko. Tapos ngayon, bobolahin na naman tayo sa pamamagitan ng pagpapalit ng liderato. Maayos naman ho si Tito Soto. Tito Soto ho, mga kababayan Si Tito Soto ho, mga kababayan matagal na ho naging Senate President yan na talagang batikan na. Bakit iaasa pa ho sa iba na bago-bago na naman na tulad ni Marcoleta na sumalang agad at hinangad yung red ribbon tuloy, blue ribbon committee. Ano po, mga kababayan, 'di ba? Ano nangyari? Wala. Puro kampihan dito, kampihan doon ang nangyari. Mga kababayan ko. Tapos eto pa. Etong gagawin yung Senate President kamakailan nagtatawag ng kunyari pampabango na sabi, mga kababayan ko, kung ganyan rin lang ang nangyayari, mag-resign na tayong lahat at mag-snap election na lang. Kung kayo-kayo rin lang naman ang iboboto, anong pagbabago? Di po ba? Kung ang lalaban din naman puro magnanakaw, anong pagbabago? Anong silbi ng snap election? Di po ba? Kaya nga ho, tignan nyo itong si Boy 10K, mga kababayan, kinokontra nung sariling kapatid nung Nilo Cayetano. Sabi ng kapatid obay, umauna ka na. At wala na sanang mga Cayetano ang tumakbo pa. Kita nyo, mga kababayan ko? Ibig sabihin sinasabi ng kapamilya ni Cayetano na wala na. Kung yan ang gusto mo, wag na tayong tumakbo. Wala lang mga Cayetano na tatakbo pa sa politika. Kita nyo, mga kababayan ko? Alam nyo, napapabilib ako sa ganun Yung bang hindi naghahangad ng kahit na ano ng posisyon.
para lang sa katahimikan ng karamihan, ano? Oh, 'di po ba? Kasi mga kababayan ko, ganito ho 'yan, eh. Kung ikaw talaga seryoso ka sa sinasabi mo, tingin ko makatwiran yung sinasabi ng kapatid mo o kawatano, ano? Tingin ko, mga kababayan, mas makatwiran yung sinasabi ng kapatid mo kung ikaw ay seryoso sa sinasabi mo na, bumitiw lahat. Oh, 'wag mo nang idama yung iba. Oh, ngayon, kayong lahat ng mga magkakapatid, 'wag na kayong tumakbo kahit kailan. Oh, 'di ba? Kahit kailan. Oh, gano'n din naman. Lagi rin naman kayong nasasangkot sa mga katiwalian tulad ngayon sa mga insertion ng mga budget, ano. Sangkot pa rin itong mga kawatano, mga kababayan ko, eh. Oh, di ako, balikan natin si Lino na panawagan niya na wala na, kung seryoso ka, eka, 'yun ang makatwiran, nakatwiran, ha. Kung, kayo'y seryoso, ikaw, Kuya Alan, eka, 'wag na tayong, bumalik pa sa pulitika. O lahat ng mga kawatano, 'wag na. Oo, magbitiw na tayong lahat, magbitiw na kayong lahat at kailanman 'wag na tayong bumalik sa pulitika, sa ating pamilya. O kita niyo mga kababayan ko, buong pamilya pinagbibitiw tapos 'wag nang bumalik sa pulitika. 'Yun ang gusto nung Lino. Dun ho mga kababayan, mas gusto ko ho yung ganong pangangatwiran, 'di po ba? Sapagkat 'yun, masasabi nating seryoso talaga. Pero ho itong, pakana ni kawatanong, Boy 10K, malabo. Malabo ho mga kababayan, paandar na naman ito. Kumbaga sa ano mga kababayan, yung shota niyong nakagawa ng kasalanan, yung nahuli niyo na nakikipag-date sa iba, yung nahuli niyo na, kung saan-saan nagpupunta may kasamang iba, mga kababayan, nag-sorry at parang bang sinasabi na, "Hindi na mauulit." Parang gano'n lang, Ano po, mga kababayan? Kaya ho, sabi ko sa inyo, bawat pangangatwiran ng mga politikong ito, lalo na yung mga nasasadlak sa mga kontrobersya ng pagnanakaw at pambobola, panloloko, pambubudol sa mga tao, abay, tandaan nyo ho, mga kababayan ko, imarka nyo na sa isipan ninyo na wag na, wag na, wag na, wag na ninyong ibobotong muli yan, mga kababayan. 'Di ba? So yan, eto na mga kababayan, tapos naman na natin 'tong itong pagbibitiw ni Martin, ano. Tapos na ho yan, 'di po ba? Puntahan natin mga kababayan ko. Bumalik tayo sa mga nakaraan ho kasi, mga kababayan. 'Di ba? Hindi ho talaga tayo kokonekta sa katotohanan kung hindi natin ikukumpara, sabi ko kanina pa, yung pong nakaraan sa kasalukuyan. Eto ho, nung nakaraan, eto tignan niyo ho, dito ho nanggigigil yung pong mga senador kay Ping Lacson. Kaya ho ang senador napupuwersa ngayon na magbitiw. Mga kababayan, dahil nga ayaw na yata ng mga magnanakaw ng mga senador si Ping Lacson dahil ho nasasaktan na ho sila. Tinatamaan na ho sila ng kanyang imbestigasyon. Bog si Senator Ping Lacson Oh, tungkol sa umunoy katiwalian sa flood control projects. yan mga kababayan, 'di ba? Laging may bago na pasabog itong si Ping Lacson, mga kababayan. Tungkol ho sa kanyang imbestigasyon diyan po sa Senado. Kita niyo mga kababayan ko, ito ho yung makikita natin na nagtatrabaho. Ito ho yung dedikado sa lahat ng mga pagkakataon na makakatulong, makakapagpalinaw sa isipan ng marami nating kababayan. 'Di po ba? O sa mga hindi pa raw nagla-like diyan, ano po, sa mga hindi pa nag-like, baka nakalimutan niyo at nag-e-enjoy lang ho kayo sa ating talakayan. O maaari po sana, wag niyo na hong ipagkakait yan. Isang pindot lang po, mga kababayan. Now, eto na, mga kababayan ko. Balikan ho natin etong si Ping Lacson. Pakinggan huli natin, ha? May bago raw pasabog si Hmm. Senator Ping Lacson tungkol Hmm. sa umunoy katiwalian sa Hmm. flood control projects. Yan. So, di po ba? Ito hong mga bago lagi ni Ping Lacson na mga pasabog patungkol sa katiwalian. Diyan po sa usapin ng flood control, ilan ho ang tinamaan. At ikukumpara nyo sa pag-iimbestiga ni Panutya. Di po ba gusto lahat iligtas ni Panutya? Bida-bida mga kababayan. Binabarkada ni Panutya yung pong
interes ng bayan. Pero si Ping Lacson, walang sini-sino yan. Kaya nga po mga kababayan, itong si Ping Lacson na pilit nilang gustong ibaba ngayon, mga kababayan, eto na nga ho nagtatrabaho na ng totoo. Maayos ho yung ginagawa ng mama na to. Tapos tignan nyo, yan ba yung gusto ay katotohanan talaga? Etong mga senador na tinatamaan dito, dahil tinatamaan ako, alam naman nila yan. Kung meron silang ginawang kasalanan alam nila sa sarili nila yan. Di ba? Alam nila na tumanggap sila ng milyon-milyon, bilyon-bilyon. Alam nila yan. Kaya ho mga kababayan, ang nangyayari, kung sino yung mga taong nagiging balakid tulad ni Ping Lacson na mukhang tutumbukin lahat, sinargo lahat mga kababayan. Parang si Pangulong Bongbong Marcos ito kaya nagkakasundo Sinargo lahat yung pong mga senador dyan. Kita nyo mga kababayan ko. At ngayon, umaray lahat nung nalaman na ang mga insertion ng bawat isang mga senador nabuking na halos lahat po sila nag-insert ng pondo para sa sarili nilang kapakanan. Yun, mga walang ya talaga. Tapos yung mabuting tao tatanggalin nila. Kuha nyo mga kababayan? Diba? Kuha nyo? Ganun ho ang nangyari kay Ping Lacson. Tindi, no? Mga kababayan ko, no? Ang tindi. Balikan natin. Ito pong, yan, yung mga usapin sa flood control. Ito na, pasok. Senator Ping, officially, mamaya siguro sa floor. Ayan, mga kababayan ko, bibitaw ho Sayang ho bibitaw talaga si Ping Lacson Nagkaroon na tayo ng mabuting chairman ng Blue Ribbon, pero eto, nangyari. Mukhang. Ano magiging direksyon ngayon na Senator Erwin Boss ng investigation sa flood control ngayon? Ito nga pag-uusapan mamaya, bumitaw si Senator Ping, officially, mamaya siguro sa floor. Pag-uusapan ito ngayon ng committee. Kita nyo mga kababayan ko, sayang bumitaw si Ping Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Nandun na nga ho yung sinasabi ko, sayang talaga dahil nagkaroon na ho tayo ng chairman ng Blue Ribbon Committee para ho sarguhin yung mga pagmumukata, mga katiwalian netong mga kasamang senador. Ayan, mga kababayan, ang resulta. Kung sino yung mabuti, siya ho yung napapasama. Ganyan na ho kasi sistema ganyan na ho sistema dyan sa mga politiko Kapag tatamaan na ho yung katarantaduhan nila, yung mga pagnanakaw nila sa bayang ito, pagtutulong-tulungan nila kung sino ho yung mabuti na siyang nagnanais na mapanagot lahat. Ano po? Grabe, no? Matindi. So, kaya nga na-post ko kahapon, mga kababayan, na yung Senado ho nagmumukha na hong sindikato, Nakakababayan, nakakalungkot, pero yan ang totoo. Yung Senado ay nagiging pugad ng sindikato, mga kababayan ko. Kaya nga ho, mga kababayan, pumapabor din ho ako sa mga panawagan ng ilan na buwagin na ho ito Wala hong silbi, mga kababayan. Biruin ninyo, imbis na sila'y magsilbi, abay mga kababayan, nag-uunahan Nag-uunahan para mangrakot ng bilyong-bilyong pere. Di ba? Tignan nyo ho. Imbis na magsilbi itong mga senador na ito, nag-uunahan na mangurakot ng bilyong-bilyon. Kada isang proyekto, hindi pumapayag na bababa ng 100 milyon ang kickback. Matindi talaga mga kababayan ko. Matindi. Yan po ay hindi po mabubunyag kung hindi po dahil kay Ping Lacson. Hindi rin naman mabubunyag kay Panutsayan. Kita nyo, gusto nga iligtas ang mga Diskaya. Gusto iligtas si Jinggoy, gusto iligtas si Villanueva. O saan po? Ano pong aasahan nyo dyan? So ngayon, sa tingin nyo, kung ang papalit ho dyan ay kakampi nila Panutsa, kung kakampi ng mga DDS senator,
meron pa tayong aasahan. Aasahan na may ibibigay sila sa atin na patas na investigasyon para managot itong mga walang yanto. Wala na ho. Tandaan nyo, wala na. Wala na. Hindi na ho yan mangyayari once na napalitan si Ping Lacson. Yun, mga kababayan, di ba? O, People's Initiative na lang, sabi, o, abolish Senate, sabi, o, dapat yan. Madiin talaga ang madiin talaga yung panutya. Ay, syempre, oo, dapat sugurin ng mga tao ang Senado. Grabe naman talaga. Baka mamaya sunugin nga, ha? Hindi lang sugurin, baka sunugin pa. Ay, nako mga kababayan ko. Minsan, kapag ho tayo, tulad ho ninyo, na kayo'y nasa ibang bansa, maikukumpara nyo yung style ng gobyerno, dyan sa kinaroroonan ho ninyo. Tulad natin, hindi naman kaila sa inyo. Halos buwan-buwan naman nasa ibang bansa tayo. Ngayon nasa ibang bansa ho ako. Di po ba, mga kababayan? Naaawa ho ako sa bansa natin. Naaawa ho ako sa mga kababayan natin. Dahil po makikita at maikukumpara natin yung pong pamamahala ng gobyerno ng mga kung sino-sino sa atin . Nakakaawa ho. Dito ho, meron naman hong mga, syempre, may mga mahirap din, tulad natin, may mga nagtitinda, may mga vendor, etc. May mga nagmamaneho ng kung ano-ano na para kumita . Mga kababayan ko, yung pong serbisyo ng gobyerno ay talaga naman, hindi nyo rin naman matatawaran. Ganun po . Pero sa atin, mga kababayan, nandito na nga, ang Pangulo talagang hirap na ho na gawin lahat para mapasaya ang bawat Pilipino at makagawa ng mga kaparaanan para ho ang pamumuhay ay maiangat, maiangat ni Pangulong Bongbong. Nandito naman itong kampo ni Duterte na talagang sobra-sobra yung paninira. Di po ba, mga kababayan? Sobra-sobrang paninira. Walang niya . Di po ba? Sige, tuloy natin to. In front of Senate President Soto kung sino ipapalit po dyan at pagkatapos kung ano ang direksyon. Kasi, Aljo, bali tatlo na nag-iimbestiga . Merong, ito nga kami, Blue Ribbon, merong ICI na po ngayon. Di ba, nagpapatawag na sila ng investigasyon. Nagsasabpina na sila ng mga mambabatas. Tapos meron pa ang DOJ doon base doon sa mga affidavit na isinumite po ng mga kontraktor, nag-iimbestiga na rin ang DOJ at magpapasomo na rin sila ng mga mambabatas. So, tatlo na ang ahensya na gumagalaw ngayon, nag-iimbestiga. Ayun na, tatlo na. Ibig sabihin, nandiyan ang Kongreso, nandiyan ang Senado, na EPAL, parehas kayong EPAL dyan. Tapos nandiyan dyan yung Independent Commission na binuo naman ng Pangulo. Ang sa atin mga kababayan, bakit kasi tumigil na kayo? Tumigil na kayo. At hayaan na lang natin na ang ICI o yung binuo ni Pangulo na komisyon para mag-imbestiga ay siya na lang. Hindi na huyang ginagawa ninyo. Nakakagulo lang ho kayo . Sa totoo lang, hindi naman talaga nakakatulong ho . Di po ba? Hindi ho nakakatulong itong mga ito, mga kababayan ko. Oo. Nandyan lang ho sila. Sila Bato, sila Robin, sila Cayetano, bida-bida. Kung ano-ano mga sinasabi, hindi naman ginagawa. 'Di ba? Kung seryoso nga itong si Cayetano, na nais niya magbitiw lahat, unahin niya na mauna siya na magbitiw, di po ba? Tulad ng panawagan ng kapatid niya. Anyways, sige, tuloy natin. Siguro naman, ewan ko kung makalusot pa siguro na hindi matanong, mahagip yung mga dapat mahagip na hindi nahahagip namin. Siguro naman, pwede nang hagipin ng ibang ahensya. Pero ako tatanungin, why not, di ba? Nagsabi na nga, naimbitahan si Speaker Romualdez, iimbitahan si Congressman Saldico, at yung iba pa. Pero nga lang, ang problema natin, madali magsalita ng gano'n, may interparliamentary courtesy tayo by Aljo, na it is a tradition. Dumagat, hindi naman batas yan, pero tradition kasi yan. Siguro kailangan baguhin yung tradition yan. Yan ang tradition. Kaya nga, kung may babaguhin kayo, baguhin nyo ng lahat. Yung 1987 Constitution, baguhin nyo na lahat yung yung pumoprotekta sa inyong mga politiko, 'di ba? Ang dami ho kasi mga kababayan pumuprotekta sa kanila, kaya ho ginawa nila, nakasanayan na nila na mangurakot, magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya ho sila walang takot mga kababayan ko .
Para bang kampi-kampihan na lang eh. Magnanakaw, makukulong. Kapag naupo, kakampi, labas yun. Wala ho mga kababayan. Siguro maigi. Oo. Baguhin ninyo at bigatan ninyo yung magiging parusa. Pag nagnakaw ka ng higit sa 5 piso, at ikaw ay government official, ay sigurado kailangan bitayin ka. Ako na magpapagawa. Ng bitayan dyan sa harap ni Jose Rizal Saloneta. Sagot ko na. Yung bitayan, mga kababayan, hindi naman siguro kamahalan yun. Kung malagarote lang naman ang gagawin, gagarotehin lahat, mga kababayan, sa harap ni Rizal. Itong mga politikong mga magnanakaw. Kita nyo? Basta mapatunayan. Ewan ko na lang, mga kababayan ko. Di ba? Siyempre doon, nag-uunahan sigurado yung mga vlogger doon, mga kababayan, nagbibideo habang ginagarote natin 'tong mga magnanakaw na 'to. Di po ba? Basta gumawa na ho kayo ng batas na gano'n. Di po ba? Yun ang tutukan ninyo. Gumawa kayo ng batas na patayin lahat itong mga magnanakaw. Ewan ko na lang ho. Baka ho wala na hong tumakbong politiko. Magkano lang naman ang sweldo. Di po ba? Tuloy. Issue na pangit. Kasi, Dapat kung congressman ka, pwede ka patawag ng Senado. Ang congressman nag-iimbestiga sa Senado, dapat pwede ka patawag doon para magpaliwanag. Yan, Magpaliwanag as resource person. Pwede naman ganun dapat. Bakit? Kasi nga ho, mga kababayan, pinrotektahan nila yung mga sarili nila. Yan po yung ginawa ng mga politikong ito para makapagnakaw ng kwarta. Mga walang yaho, mga kababayan eh. Di po ba? Mga walang yaho talaga. Sige, tuloy. yan ang hindi naintindihan ng ilan nating mga kababayan, lalo na yung mga tumutulig sa netizen. Bakit daw hindi pwedeng imbitahan sina Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, ganoon din. Naintindihan ko naman yun by Aljo. Ito naman yan eh. Ikaw naman, speaker, ikaw naman saldi ko para makapagbigay kayo, makapag-ambag naman kayo ng kaliwanagan ng mga nalilitong Pilipino. Mga damuho rin kayo eh. Kayo naman, magkusa na kayo. Di ba? Gusto nyo na maliwanagan ang isipan ng mga taga-suporta nyo, hindi nyo taga-suporta, kritiko nyo, mga Pilipino na gumigit na. Ba't hindi na lang kayo magkusa? Kundi ba naman kayong damuhon dalawa? Kayong dalawa, ni Saldico, Ms. Martin Romualdez, pumunta kayo sa Senado o kaya sa ICI. Nagpaliwanag kayo sa mga katanungan nila. Di ba? Ang nangyayari, nagiging blanco tayo eh. Ito lang naman mga kababayan ko. Ano ang kinatatakot nyo kung wala talaga kayong ginawang pagnanakaw? Di ba? Kung ang iniisip nyo talaga, mahal kong bayan, mga ganon, mahal ko kayo, mga kababayan ko. Mahal ko ang bansang Pilipinas na to. Di gumawa kayo. Ipakita nyo na talagang mahal nyo. Yung kalituhan, yung mga maraming katanungan sa isipan ng marami nating kababayan, kung talaga ba kayo ay mga nagnakaw, kung kayong dalawa ay magkasapakat, di ba? Edi dumalo kayo sa Senado. Ang tanong ko, ako'y nagdududa na ng husto, anong kinatatakot nyong dalawa? Di ba? Hindi naman siguro kayo magjowa, Di ba? Hindi naman siguro magjowa tong mga ito. Hindi naman siguro tatanungin kung magjowa sila. At malaman mamaya katropa pala ni Jinggoy na Botomesa. Hindi naman siguro ganun. Di po ba? Para ho, mawalang galang. Para ho, sa kaliwanagan ng marami nating kababayan, sa kanilang mga isipan, maraming katanungan kung ano ba talaga ang totoo dyan. Maraming nagtatanggol sa inyo. Huwag niyong asahan na yung tagatanggol nyo na lang ang bahala. Mas mahalaga pa rin kung ano yung inyong sasabihin na manggagaling sa bibig ninyo. Dahil po yun ay mas mabisa. Di po ba? Mas mabisa pa rin mga kababayan. Yung pong lalabas sa bunganga nila na pag-i-explica, pagpapaliwanag, para humaliwanagan itong mga nalilito. Ewan ko. Kung anong meron sa mga yan, mga kababayan ko. Sabi ko sa inyo, mga kababayan, ang posisyon ko rito, kahit Marcos, kahit Duterte, kahit kamag-anak ni Presidente, kahit kapatid, anak, asawa,
pagka ho ang usapan pag nanakaw at nadadawit ka, mga kababayan, wala tayong sisinuhin. Kung ang interes talaga ng mga Pilipino at makakabuti sa bansang ito, ang ating iisipin. Kung ang gagawin lang natin parang mga DDS na dahil kakampi ni Panutya si Digong kakampihan ko, dahil kakampi ni Panutya si Jinggoy kaya ililigtas ko, dahil kakampi ni Panutya itong si Villanueva na may jowa, kahit may asawa, kakampihan ko. Putang ina, para saan pa tayo rito? Tigil na tayo. Mga kababayan, hindi lang ho ang nais natin katotohanan. Kung hindi, mga kababayan, wala tayong pipiliin sa pagpapanagot ng may kasalanan. Di po ba? Ganun po ang tama. Doon po tayo sa tama. Wala na ho tayong pagkakaiba. Sinasabi ko nga, kung ganun ding katwiran sa mga DDS ang ating pananaw. Anong pagkakaiba natin na sa kanila? Di ganun na nga lang, kampi-kampihan na lang tayo. Eto, kahit masamang tao ito, sumasang-ayon kay Pangulo, mukhang kumakampi. Kampi tayo. O, di ba? Kita nyo ho, nangyari diyan kay Chavit Singson. Kakampi ho yan dati ng Pangulo. O, di po ba? Ngayon ho, mga kababayan, ano ho nangyari? Di ba tumutulig siya? Tignan nyo ho, mga kababayan ko. Wala hong permanente na kaaway, wala hong permanente ng kakampi sa kasalukuyang umiiral na sistema ng politika sa bansang ito, mga kababayan. Yan ang problema natin. Wala. Bulok, mga kababayan, yung ginawa nilang mga batas na yan. Yan. Ay, nako, mga kababayan, high blood ako. Ang haba nito, mga kababayan ko, sa totoo lang. Wait lang. Titingnan ko lang oras dahil may lakad pa kami. Sige. Tuloy natin. Naintindihan namin dati sa galit yan nung hindi ba yung nag-rally nung ilang linggo na nakakaraan. Naintindihan na siguro sa mga nagsasalita doon, plus the fact is sa mga social media naglalabasan. Wala naman tayong batas na bawal iimbitahan, pero merong courtesy na sabihin mo, merong pumoprotekta na mga na yan, tulad niyan, kartesiya ng Senado tsaka Kongreso, vice versa. O, di ba? So ano mangyayari? Kahit walang nagbabawal, kung meron namang ganyan na mga pumoprotekta, wala rin, mga kababayan. Di ba? Wala. Our beloved Boss Mike Cervera.